Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 17 individual ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa dalawang magkahiwalay na operasyon laban sa umano'y online scam activities sa Parañaque City. Sa unang operasyon, 5 suspek ang naaresto, kabilang ang 3 Pilipino at 2 dayuhan na umano'y nagpapanggap ng mga ahente ng US Federal Bureau of Investigation o FBI. Nakumpiska sa kanila ang mga peking FBI identification, dokumento at iba pang electronic equipment. Samantala, 12 iba pa ang inaresto sa hiwalay na operasyon dahil sa umano'y online fraud scheme na gumagamit ng mga peking social media account upang mangalap ng personal na impormasyon ng kanilang mga target. Nahaharap ang mga suspect sa iba't ibang kasong may kaugnayan sa computer-related fraud at paglabag sa Data Privacy Act habang patuloy ang investigasyon ng NBI sa lawak ng umano'y scam operations. Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang tagain ng isang suspect sa San Jose, Camarines Sur noong Agosto 22. Ayon sa ulat ng pulisya, rumesponde si Miranya at iba pang operatiba sa sumbong tungkol sa isang lalaking armado ng itak na umano'y nananakit sa barangay Kalalaha. Sa operasyon, nilapitan ng suspect ang mga pulis at tinaga si Miranya na nagresulta sa pagkakaputol ng kanyang kaliwang kama. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ang kalagayan ni Miranya habang nagpapagaling sa ospital. Samantala, binigyang pugay ng PNP at National Police Commissioner Napolcom ang ipinamalas na katapangan ni Miranya kasabay ng pagtitiyak na makatatanggap siya at ang kanyang pamilya ng karampatang benepisyo at suporta. Tuluyang lumubog ang isang tugboat matapos sumadsad sa Bukaw River sa barangay Bangan, Botolan, Zambales nitong Lunes, Agosto 24. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG Zambales, isasagawa sana ang emergency salvage operation upang maiahon ang MG Tug SL Suwalwan nang nagkaroon ng butas sa hull ng tugboat na naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa engine room bago ito tuluyang lumubog. Nakaligtas naman ang 10 sakay ng sasakyang pandagat bago ito tuluyang lumubog. Agad na rumesponde ang PCG at nagsagawa ng assessment at koordinasyon para sa salvage operation. Patuloy din ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente at maiwasan ang posibleng oil spill o pagtagas ng hazardous materials. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.